Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Labis-labis naman po ang aming kagalakan sa mga oras na ito. Dahil alam namin kasama namin kayo ngayon na sasamba at magpupuri sa ating Diyos na buhay. Sama-sama po tayong magpasalamat dahil siya ay tapat, siya ay mabuti, siya ay walang katulad. Ano man ang sitwasyon natin ngayon, let us all give thanks to God and declare that in God, nothing is impossible. Kaya tayo po'y magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Down
dead will rise. To you all hearts will praise. To you that darkness flees. To you my heart speaks. I am free. Yes, I am free. I am free to God. I am free to dance. I am free to live for you. Yes, I am free. Yes, I am free. To you the kingdom comes. To you the kingdom comes. To you the battles won. To you I'm not afraid. To you the price is paid. To you there's victory. Because of you my heart sings. I am free. Yes, I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. Yes, I am free. Yes, I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to live. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. Yes, I am free. Yes, I am free. The sun sets free. The sun sets free. Is free. Who the sun sets free is free. I am free to run. I am free to live. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. Yes, I am free. Yes, I am free. I am free to run. I am free to run. I am free to live. I am free to dance. I am free to dance. I am free to live for you. I am free to live for you. Yes, I am free. Yes, I am free. Patuloy po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship
worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lights around. I worship you, I worship you. You are here, bending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it,
Let us proceed to our communion. On the night that he was betrayed, Jesus ate his last supper with his disciples. And knowing what he would accomplish through his sacrifice, he instituted the Holy Communion. Luke 22:19-20 says, "And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, 'This is my body given for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after the supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you.'" His loving instruction is that we are to remember him as we partake of the Holy Communion. Jesus wanted us to be conscious of how his body was broken for our wholeness, and his blood was shed for the forgiveness of our sins. And whenever we partake in this consciousness, we proclaim the Lord's death till he comes. Let us pray. Dear Lord Jesus, we come to you and remember all that you have done for us on the cross. Thank you for loving us so much. You gave up heaven for us. Thank you for allowing your body to be broken so that ours might be whole. As we partake of the bread, we are declaring that Jesus' health and divine life flows in our mortal bodies. No sickness can remain in our body because the same power that raised you from the grave flows through us. By your stripes we are healed, and when we partake of the cup, we are declaring that we are forgiven and have been made righteous. Your blood has redeemed us from every curse, and today I can freely receive all the blessings that comes from you. Amen. Let us eat the bread and drink the cup. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you, is you. Everything I need is you, is you. Dumako naman po tayo sa ating pagbibigay. Unang Kronika 29:9-10. Nagalak ang mga tao sa mga pinuno nila dahil kusang loob at taos-puso silang nagbigay para sa Panginoon. Labis din ang kagalakan ni Haring David. Pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng mga tao. Sinabi niya, "O Panginoon, Diyos ng aming ninuno na si Jacob, sa inyo ang kapurihan magpakailanman." Itong verse na to ay isa sa mga nagtuturo at nagpapaalala sa atin na noon pa man, pinapraktis na ang pagbibigay ng kusang loob at taos-pusong pagbibigay sa ating Panginoon. Lagi po nating tatandaan na lahat ng ating natatanggap na biyaya ay galing sa Diyos. Have an attitude of gratitude. Let us honor God in giving our tithes and offering. Maaari nyo din pong ipadala ang inyong tithes and offering sa ating bank account at GCash number na makikita nyo po sa inyong mga screen. God bless you. Happy Lord's Day to everyone. Kumusta po kayo? Welcome po kayo sa gawain ng ating Panginoon. Enjoy the presence of the Lord sa ating sama-samang pagtitipon dito sa ating church online celebration. And may the Lord continue to bless us. At sana po ay ma-inspire po kayo
sa mensahe ng mga salita ng Diyos sa araw na ito. Meron pong kasabihan na kung ano ang tugtog, siya rin ang sayaw. Kung ano ang tugtog, siya rin ang galaw. May isang pelikula na nag-request ang isang tao bago siya malagutan ng hininga. Sabi niya, sakali mang bawiin siya ng buhay, sa libing niya, ang ipatugtog daw ay cha-cha. Ano daw? Cha-cha ang huling salitang naintindihan nila bago nalagutan ng hininga ang matanda. Alauna ng hapon ang libing, 6:00 na ng gabi, hindi pa sila nakakarating. Pagod na sila sa kacha-cha-cha. Few step forward and few step backward. Pabalik-balik lang sila. Ano daw ba talagang sabi ng matanda? Hindi ata cha-cha. Baka marcha. Ayun, ilang saglit lang, nailibing ng matanda. Sana ang mensahe ngayon ay magturo sa atin na matuto tayong sumayaw sa tugtog ng Diyos. Dance with the music of God ang nais kong ibahagi na mensahe sa araw na ito. Ano mang tugtog, musika man o kanta, nag-aanyaya lagi ng reaksyon sa mga nakaririnig nito. Meron ng 3 magkakaibigan na nagpaligsahan, pagalingan ng kanta. Kung sino ang pinakamadaming taong mapapatayo nila, siya yung panalo. Kumanta yung isa. Sabi niya, oh yes, I'm the great pretender. Biro mo, 30 katao tumayo, mga senior citizen. Bumanat yung pangalawa. Sabi niya, itaktak mo, itaktak mo. 50 katao ang tumayo. Nag-iisip yung pangatlo kung anong kantang magpapanalo sa kanya. Bigla siyang kumanta ng Bayang Magiliw. Lahat ng tao tumayo. Siya yung panalo. Narinig mo na bang tumugtog ng musika ang Panginoon? Nagpaparinig siya ng musika kasi gusto niya mapansin mo siya at sabayan mo kung ano ang tugtog niya. At kapag narinig mong tugtog niya, tanda yun, nandyan siya, bumibisita. At nais ang Panginoon sumabay ka. May mga tugtog tayong naririnig na kapag yun ay ating narinig, alam mo kung ano at sino ang nandyan. Tuwing umaga, kapag may naririnig akong busina ng busina, alam ko nandyan yung truck ng basura. Nung maliit pa akong bata, kapag may narinig akong maingay na tunog ng maliit na kampanilya, lolo ko yun sa kwarto niya, humihingi ng atensyon. Kapag narinig ko ang tunog ng harmonika, alam ko yung lola ko kasi magaling mag-harmonika yun. Kapag may narinig akong malakas na pito, takbo na pauwi yung kalaro ko. Pinipituhan na siya ng tatay niyang si Leonardo. Tunog pa lang, alam mo na. Doon nga sa Israel, kapag may narinig na tunog ng sirena, maaaring may parating na bomba. Alam mo agad ang ibig sabihin ng tugtog ng sirena. Kaya lang, may mga pagkakataon na may tugtog o musika na ipinaririnig ang Panginoon, kaya lang hindi siya napapansin, napapaliwala, nadededma. Minsan, ang visitation ng Panginoon ay hindi nabibigyan ng atensyon. Pwede palang mangyari na nandyan ang presensya niya, pero pwede mo siyang madedma o hindi mo siya makilala. Sabi ng Mateo, Kabanatang 11, talatang 16 hanggang 19, saan ko ihahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw niyong sumayaw. Umaawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw niyong tumangis.
Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak. At ang sabi nila, sinasabniba ng demonyo ang taong yan. Nakita nila naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito. Matakaw, lasinggero at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. Posible pala na ma-miss out mo at di mo ma-recognize ang presence ng Panginoon kahit nandyan siya sa harap mo mismo. Nangyari yon sa dalawang alagad na naglalakad patungong Emmaus. Nakasabayan nila ang Panginoong Hesus, nakausap nila, pero hindi nila alam na ang Panginoon pala yun. Nasabi nila sa isa't isa, kaya pala nag-uumapaw ang ating pakiramdam habang tayo kinakausap niya sa daan at pinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Lucas 24:32. Yung 38 taong paralitiko, ang nasa isip niya, ang magpapagaling sa kanya ay kapag kinalawkaw ng anghel ang batis ng Bethesda at makalusong siya. Hindi niya na-recognize na ang Panginoong Hesus ang nasa harapan niya, nasasagot sa problema niya. Doon nga sa gitna ng laot, yung 12 disipulo na pagkamalan pa si Hesus na isang multo. Ang Panginoon na nga ang nasa harapan, pero ang tingin pa sa kanya ay multo. Sa gitna ng unos, hindi nila na-recognize ang presence ni Jesus. It's a ghost. It's a ghost. Sigaw nila. Kaya nga, tugmang-tugma ang talatang ito. To what can I compare this generation? They are like children sitting in the marketplace and calling out to others, we played the pipe for you and you did not dance. We sang a dirge and you did not mourn. For John came neither eating nor drinking, and they say, he has a demon. And the Son of Man came eating and drinking, and they say, here is a glutton and a drunkard, and a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is proved right by her deeds. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaniba ng demonyong taong yan. Nakita naman nila si Jesus, yung anak ng tao, na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito matakaw, lasinggero at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Bumisita ang Panginoon, ngunit hindi siya napansin at hindi siya pinaniwalaan. Tinawag pang matakaw, lasinggero at kaibigan ng mga magnanakaw. We played the pipe for you and you did not dance. We sang a dirge and you did not mourn. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Ang Panginoong Diyos ay nagsasabing, nandito ako, bumibisita sa inyo. Nagpapatugtog ako ng musika, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Naririnig ninyo ang awit ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Ano po bang ibig sabihin nito? Ano ba ang tanda na bumibisita ang Panginoon at nagpapatugtog siya ng kanyang musika? Ano ba ang musikang pinatutugtog ng Diyos na dapat isinasayaw mo? Una, kapatid, whenever the Word of God or the Gospel of Christ is preached, the music of God is the Gospel of Christ. The music of God is the Word of God. Ang musikang pinatutugtog na dapat isinasayaw mo ay ang mensahe ng Ebanghelyo. Tuwing ipinangangaral ang Ebanghelyo, binibisita ka at hinihikay kang sumayaw sa tugtog nito. He allows you to hear the message that God is a forgiving God because He expects you to repent, but you don't do it. Naririnig mo ang mensahe ng Diyos ay mapagpatawad dahil ine-expect niya na magre-repent ka. Pero bakit ayaw mo magsisi at magbalik loob sa Kanya? Bakit ayaw mo isayaw ang tugtog niya?
He allows you to hear the message of righteousness because He is expecting you to hate sin. But you don't do it. Pinaririnig sa iyo ng Diyos ang mensahe ng katuwiran dahil ine-expect niya na mamumuhi ka sa kasalanan. Pero bakit hindi mo ginagawa? Bakit lalo kang nagbababad sa kasalanan at sa kamalian? He allows you to hear the message of His love because He wants you to trust Him. Pero bakit lagi mo siyang pinagdududahan? Naririnig mo ang mensahe ng kalayaan, ngunit bakit ayaw mong magpatawad ng iyong kapwa? Bakit pinipili mong ikulong ang iyong sarili? Set yourself free. Forgive. Forgive. Magpatawad ka ng iyong kapwa. Palayain mo ang iyong sarili. Isayaw mo ang tugtog ng Diyos. The gospel of God is the music of God. Whenever the gospel is preached, His visitation is present. Awit, Kabanatang 50, talatang 16 hanggang 22. Ang tanong ng Panginoon sa masama't mga buktot, bakit ninyo inuusal ang aking mga utos? Gayon din ang kasunduang hindi ninyo sinusunod. Kapag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw natanggapin ang aking mga utos. Ang makitang magnanakaw ang nagiging kaibigan, at taong mapang-apid ang siya ninyong sinasamahan. Mabilis ang inyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawaing pagsisinungaling. Handa ninyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasang sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo pinupuna. Kaya naman ang akala, kayo'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginagawang kamalian. Kaya ngayo'y dinggin ito, kayong sa akin hindi pumapansin. Kapag ako'y hindi dininig, kayo'y aking wawasakin. Walang sino mang sa inyong makakaligtas sa akin. Mga kapatid, grace is free but costly. You did not receive a cheap grace. Cheap grace is a grace without discipline. Receiving Jesus as Savior but not accepting His Lordship. Receiving without giving in return. Anong tanda na bumibisita siya at nagpapatugtog siya ng musika niya? Whenever the gospel of Christ is preached. Pangalawa, whenever the message of God is present. Kapag nandiyan ang mensahero ng Panginoon, may pinasasabi sa iyo ang Panginoon. When a messenger of God is present, He has a message to you. Learn to listen. Learn how to respond well to the message and learn how to respect the messenger. Sa unang Tesalonica, Kabanatang 2, talatang 13, sabi ni Apostol Pablo, kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap mula sa tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo ng mga sumasampalataya. Sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Tesalonica, tinatanggap ninyo ang mga salita ng Diyos na ipinangangaral namin na para bagang Diyos mismo ang nagsasalita sa inyo at hindi ang tao. Ganito katindi ang pagtrato ng mga taga-Tesalonica sa mensahero ng Panginoon. They received the Word of God as if God Himself is the one speaking to them. They know how to treat the man of God, and they give so much value to the message they hear. Siniseryoso, pinahahalagahan, dinidibdib, sinusunod, ginagawa. Do not despise the messenger of God. Nasasaktan ka man o hindi.
respond to the Word of God with a right attitude. When the man of God says, "This is the way, walk ye in it." Kapag sinabi ng man of God, diretso lang, diretso lang. You walk on it. Huwag kang liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa. Sumunod ka, sumabay ka sa musika. Padala sa iyo ng Diyos ang leader mo. Padala sa iyo ng Diyos ang pastor mo. Hanggat nakikita mo ang leader mo, hanggat nakikita mo ang pinuno mo, huwag kang susuko. Hanggat merong namumuno sa unahan mo, sige mo lang ang pagsunod mo. The man of God is the visible manifestation na binibisita ka ng Panginoon. Minsan nababaliwala mo ang presensya ng Diyos na siya na palang nangungusap sa iyo dahil masyado ka ng familiar sa mga lingkod ng Panginoon. Too familiar ka na sa pastor mo. Too familiar ka na sa leader mo. And you take everything lightly. Akala mo, nililigaw ka lang. Akala mo, ikapapahamak mo ang sinasabi niya. Dumating si Juan na nag-aayuno at hindi tumitikim ng alak, pero sinabihan pa siyang inaalihan ng demonyo. Alam mo, kapatid, kapag sinabihan ka ng spiritual leader mo, pakinggan mo. Take heed kung ano ang sinasabi ng soul overseer mo. Ang tagapagbantay ng kaluluwa mo. They stand in a higher post. Kaya nga sila tinawag na overseer. May nakikita sila na hindi mo nakikita. Mataas ang kinatatayuan nila. They see things ahead before it comes. Kapag pinagsasabihan ka, makinig ka. They oversee your soul. Malayo pa ang kaaway, nakikita na nila. Your spiritual leader will guide you. Your spiritual leader will teach you, will correct you, and he will warn you to preserve you. You follow the word. Obey the Lord's command. Take heed when you are warned. When there is a repetitive warning, it means that the warning is true. Don't dare to go against the warning. Huwag kang sasalunga sa sinasabi na warning sa iyo sa pamamagitan ng lingkod ng Panginoon, sa pamamagitan ng pastor mo. Dumating ang isang lingkod ng Diyos at hiniram ang pamigkis sa baywang ni Apostol Pablo. At itinali niya ang kanyang sarili at kanyang sinabi, ganito ang mangyayari sa may-ari ng pamigkis na ito kapag nagpumilit siyang pumunta ng Jerusalem. Warning yon. At walang take two kapag sinuway mo. Hindi mo na mababawi kapag ito'y nangyari. Tumuloy pa din ang matapang ni si Apostol Pablo kahit nag-warning na ang lingkod na si Agabo. Nangyari yung babala ng man of God na nagresulta ng pagkabilanggo niya hanggang maputol ang ulo niya. Kapag sinabihan kang huwag kang liliko, huwag kang liliko. Kapag sinabing, do not go with wrong people, don't go with wrong people. Wrong people will bring you to wrong place, and wrong people will bring you to wrong destiny. We played the pipe, and you did not dance. We sang a dirge, and you did not mourn. Tumugtog kami ng plauta, hindi ka sumayaw. Nanambitan kami, hindi ka nanangis. Kapag sinasabi mong hindi naman totoo, ayaw mong maniwala, at hindi mo isasayaw kung anong tugtog ng Panginoon sa iyo, kapatid, sa panahon na dapat sumunod ka, ngunit sumuway ka, may panahong darating na dapat sana masaya ka, pero bigla kang magluluksa, magsisi ka man, baka huli na. Dance with the music of God. Huwag kang kukontra sa tiyempo. Kapag ang tugtog ay singkil, dalawang open at isang close. Sabayan mo. Dahil kapag mali ang pasok mo, kapag mali ang kilos mo, maiipit ang bukong-bukong mo, mamamag ang bukong-bukong mo. Baka dumating ang panahon na kahit walang umaawit ng pananambitan, pero nagluluksa ka dahil sa iyong pagsuway. Ang mga lingkod ng Panginoong Diyos,
Sila yung mga taga-awit at mga taga-tugtog. Kung ang daladalang mensahe ay pagpapakumbaba, bakit di ka magpakumbaba sa Diyos? Kung ang sinasabing mensahe, ang marumi ay huwag mong hahawakan, huwag ka nang sumubok pang dikitan. Kapag ang sabi ay iwaksi, huwag mo lang itatabi. Kapag ang utos ay tumalikod, may magandang buhay na nakalulugod. Ano ba ang tanda na nagpapatugtog ang Panginoong Diyos? Pangatlo, kapatid, whenever difficult situations arise. Umawit kami ng pagluluksa, ngunit ayaw ninyong tumangis. Alam mo, kapatid, minsan pinapayagan ng Panginoong Diyos ang mga difficult situations ng buhay. Ang mga panahong sapin-sapin ang mga problema, ang mga panahon ng mga kabiguan, kasakitan at mga kalungkutan, para matuto tayong tumingala sa Kanya. Sabi ni Moises sa aklat ng Deuteronomy, sinabi niya sa mga Israelita, ginutom niya kayo upang turuan kayong magpakumbaba. Tinuturuan tayo ng Panginoon magpakumbaba, kaya nakakaranas tayo minsan ng mga kasakitan, ng mga gutom sa buhay. Sabi ng aklat ng awit, 119, talatang 67 at 71, ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako'y parusahan, salita mo ang sinunod. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawang mahalaga ang iyong utos. Inaalaw ng Diyos ang mga pangit na sitwasyon para turuan ka, linangin ka, at ituwid ka. Kadalasan kapag maganda ang lahat na nangyayari sa ating buhay, hindi natin siya napapansin. Kapag wala kang problema at maayos ang lahat sa iyong buhay, hindi mo kailangan ng Panginoon. Yun ang sabi ni Haring David. Sabi niya, before I was afflicted, I went astray. But now, I keep your word. Kapag dumarating sa atin ang mga mabibigat na suliranin, may hirap na pagsubok, alam mo kapatid, pagtuturo at pagtutuwid ng Panginoon sa atin yun. Ang masamang ugali, bumabae. Nawawala ang yabang sa katawan kapag nasusugatan. Lumalambot ang pusong matigas. At kapag ang sinasandalan ay naupos, natututo tayong tumawag sa Diyos. Difficult circumstance is a music from God. It is a call to acknowledge Him in your life, that without Him, we can do nothing. Respond well to the music of God. Respond well to your circumstance. Dance with the music. Job 23 verse 10, when he has tried me, I shall come forth as gold. Alam mo kapatid, umiiyak ang kabebe kapag nalalagyan ng buhangin. Mahapde at masakit dahil sa buhangin. Ngunit kapag nagsama ang luha at ang buhangin, may nabubuong makinang na perlas. Sana sa mga hapdi ng buhay na ating nararanasan, ito'y makapagdulot sa atin ng isang makinang na perlas sa ating mga karakter. You become a better person, a godly person, a more God-fearing and a God-believing person. You come forth as gold. The music of God is playing. Whenever you hear the Word of God, whenever you hear the messenger of God talking to you, and whenever you are facing a difficult circumstance, isayaw mo ang tugtog ng Diyos. Pagbutihin mo ang pagsunod mo. Pagbutihin mo ang pagpapasakop mo. Pagbutihin mo ang paglilingkod mo. Diretso lang. Huwag liliko sa kanan, huwag liliko sa kaliwa. Diretso lang. Alam mo kapatid, kapag present ang tatlong ito, kapag present mong nakikita at naririnig ang tatlong ito, ang pangangaral ng salita ng Panginoon, ang presensya ng mensahero ng Panginoon, at ang mga pagsubok sa buhay,
ibig sabihin, ang presensya ng Diyos ay kasama mo. Isayaw mo lang ng maayos ang tugtog. Sigurado hindi ka lulubog. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Palakpakan po natin na malakas ang ating Panginoon. Ayoko pong tapusin ang mensahe ngayon na hindi mo tinatanggap ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Kung first time mong narinig ang mensaheng ito, I want you to accept Jesus as your personal Lord and Savior. Sabihin mo ang panalangin ito galing sa puso mo. Sabihin mo, Panginoong Diyos, patawarin niyo po ako. Ako po'y makasalanan. Hugasan niyo po ako ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Tinatanggap ko siya sa puso ko bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Magmula ngayon, maglilingkod ako sa iyo. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, itas po natin ating mga kamay as I give the benediction. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumaating lahat. Ang panatag na puso, matiwasay na pag-iisip, masayang kalooban, malakas na pangangatawan, at ang pagpapalang umaapaw ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang linggong darating. Ang kapayapaan niya ang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. Happy Lord's Day to everyone.